Nagsisimula ng magsidatingan sa mga bus terminal ang mga magsasemana Santa sa kanilang probinsya. At hanggat hindi pa ganun karami ang biyahero, payo ng mga otoridad, huwag nang makipagsabayan sa kapalang tao at agahan ng dating sa mga bus terminal para hindi maabala. Sisiguruhin naman daw ng Land Transportation Office o LTO na inspeksyonin ang mababiyahing bus, pati ang kondisyon ng mga bus driver. Mula sa Araneta Center Bus Terminal, may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, Maris, patuloy nga yung pagdating ng mga tao dito. Pero yung dumarating dito, yung pa yung normal na mga pasahero sa ordinaryong araw ng pag-uwi. Bagamat may pailan-ilan kaming nakausap na kanina na yung mga uuwi na ng maaga para mag-kwaresma sa kanilang probinsya dahil ang karamihan sa kanila may mga pag-graduate kasi sa probinsya kaya mag-uwian na rin at kagaya nga ng sabi ni Rafi, sinasamantala na rin yung hindi pagsabay sa pagdagsa ng maraming pasahero na ine-expect na siguro daw itong weekend lang marami na, hinihintay na lamang yung kanilang mga sweldo. Pero yung bulto mismo ayon sa pamunuan ng Araneta Bus Terminal na pagdagsa ng mga tao ay sa Wednesday pa. Yun yung talagang buhos nila, hinahabol at ang kanilang mga huling araw sa trabaho dahil long weekend naman dahil sa Monday, di ba, holiday pa rin. Ngayon dahil sa inaasahang pagdagsa na yan ng mga pasahero, ang LTFRB ay nagbigay na ng 222 special permits para sa mga bus company para magdagdag ng mga biyahe sa ruta na inaasahan nila na mas maraming pangangailangan ng bus units para sa mga pasahero. Pinapaalala lamang nila na ang binibigyan ng special permits ay yun lamang mga franchise holder o yung mga legal ang operasyon at hindi kasama rito yung mga colorum dahil ang paalala ng DOTC. Mag-iingat sa pagsakay sa mga colorum dahil wala itong mga insurance. Kaya kung wag namat may mangyayari, wala kayong makiklaim at itong mga colorum ay hindi rin sumasa ilalim sa mga safety training, hindi kagaya ng mga franchise holder. Katunayan sabi ng DOTC yung kanilang ginagawa ngayon ng pinaigting nila yung training at voluntary drug testing sa mga driver para masigurong ligtas yung inyong pagbiyahe. At paalala rin sa mga pasaherong pupunta sa mga bus terminal ay pumunta kayo na mas maaga, at least 30 minutes or 1 hour before your scheduled trip kung kayo ay bumili ng ticket ahead of time dahil dapat bigyan nyo ng panahon yung kayo pipila para sa security check dahil mas mahigpit na ngayon lalo na dito sa Araneta Bus Terminal yung pag-check, dadaan yung inyong mga bagahe sa K9 unit, sa mga x-ray at para masigurong walang malulusutan na mga bus na mga pampasabog, wag nyo na rin dadalhin yung mga alam nyo namang ipinagbabawal para hindi na kayo maabala sa security check dahil yan ay hindi nyo maisasakay at bubuksan pa yung inyong mga bagahe. Maris. Mark, paano ba nila pinaiigting yung kampanya para masawata itong kolorum na mga bus, lalo na ngayong panahon ng mga pagbiyahe? Alam mo yung mga colorum buses, hindi mo naman mahuhuli ang mga yan dito sa mga ganitong terminal. So yan yung visibility talaga ng authority sa kalsada. Yung mga alam mong drop-off at pick-up points na mga bus, dyan dapat sila nagbabantay at dyan daw sila magbabantay. Dahil dyan kumukuha ng pasahero, sumasabay yung mga colorum sa mga normal o yung mga legal na bus na pick-upan ng mga pasahero at dyan daw sila magbabantay dahil nga delikado nga sumakay sa colorum. Bagamat kanina nakausap natin si attorney Conti ng DOTC, ASEC siya ng DOTC, sinasabi niya na mahirap talaga i-monitor yung colorum dahil nga sa kalye yan, karamihan sa mga probinsya na pumipick up yan ng mga pasahero at kung hindi talaga kulang naman yung ating mga magbabantay, makakalusot at makakalusot sila. Kaya yung kanilang panawagan sa mga pasahero na siguruhin na hindi colorum yung kanilang sinasakyan para naman iligtas yung kanilang pagbiyahe. At Mark, nabanggit mo rin yung tungkol sa safety training ng mga bus driver. Ito ba ay kaakibat ng pagbibigay ng mga special permits para dun sa mga bagong mga bus na gagamitin sa pagbiyahe o pati na rin yung mga matatagal na mga bus driver ay kailangan din sumailalim dito dahil minsan sila yung nagiging mas pabaya? Actually, yung safety training o yung mga training sa mga driver at sa kanilang yung mga roadworthiness ng kanilang sasakyan, kasama naman yan sa requirement sa pagkuha ng franchise, pagre-renew nito. Itong mga safety training ay karagdagan na lamang dahil nga sa season, sa Lenten season na inaasahan nating maraming pasahero. Ngayon ito'y karagdagang kaalaman, ito'y voluntary. Katunayan sa mga safety training na yan ay voluntary rin yung drug testing ng mga driver. Alright.
Maraming salamat, Mark Salazar.